Paano ba nangyayari na ang isang simpleng idea ay nagiging, well, hindi na maiiwasan? Sa pagsusuri nating ito, bubuksan natin ang isang playbook. Titingnan natin kung paano ang isang konsepto ay nagiging sobrang mahalaga na ang mundo na mismo ang lumalapit sa'yo. Alam nyo, kalimutan muna natin yung mga napapanood natin sa pelikula. Ang tunay na tagumpay pala, yung pangmatagalan, ay hindi maingay. Wala yang malaking party o press conference. Isa lang siyang tahimik na katiyakan, para bang matematika na sa wakas nakuha mo na ang tamang sagot. So ano ba talaga itong konsepto ng pagiging hindi maiiwasan? Well, ganito lang yan. Ito yung punto kung saan ang ginagawa mo ay nagiging sobrang esensyal na yung mga malalaking sistema, isipin mo mga kumpanya, gobyerno, ay kailangan ka na talagang isama sa budget nila. Hindi dahil sikat ka, kundi dahil kailangan ka nila para umandar. Okay, sige, paano ba natin mararating yon? Alamin na natin ang daan patungo doon. Hahatiin natin yung buong paglalakbay sa 4 na yugto. Mula sa pagiging isang simpleng ideya lang hanggang sa maging isang hindi matatawarang katotohanan. Ito yung 4 na baitang na kailangan nating akyatin. Una, innovation. Pangalawa, yung tunay na gamit. Pangatlo, yung pag-asa. At syempre, sa pinakatuktok, ang pagiging hindi maiiwasan. 4 na yugto yan na kailangang pagdaanan ng bawat makabuluhang ideya. Lahat tayo nagsisimula sa unang yugto. Inobasyon. Dito, puro ideya pa lang. Maganda yung konsepto mo, nakakatuwa, pero at ito yung masakit na katotohanan, madali pa rin itong baliwalain. Actually, karamihan ng mga proyekto hanggang dito na lang. Okay, level up tayo. Sa ikalawang yugto, kailangan mo ng patunay. Yung ginawa mo, gumagana na sa totoong mundo. May silbi na talaga. Pero, eto na naman yung pero. Pwede ka pa ring iwasan. Ito yung laban para ipakita na may halaga ka talaga, na hindi ka lang isang magandang ideya sa papel. At dito na nagsisimula ang pagbabago. Kapag ang mga institusyon mismo ang nagtanong nito, teka, ano nga bang mangyayari kung wala ito? Yan na ang sinyales na nasa ikatlong yugto ka na, pag-asa. Dito na nila nararamdaman na parang hindi na nila kaya pag wala ka. At sa huling yugto, hindi mo na kailangang magbenta. Hindi mo na kailangang mag-pitch. Ang sistema na mismo ang lalapit sa'yo. Kusang darating ang pera dahil kinikilala ka na bilang solusyon, bilang yung taong responsable sa lahat. Ngayon, ang ganda pakinggan, di ba? Pero ang tanong, paano mo ba mararating ang estado na yan? Dito pumapasok ang isang napakahalagang pagkakaiba. Ang otoridad na ikaw mismo ang umaangkin laban sa otoridad na pinaghihirapan mo. Okay, tingnan natin ang pagkakaiba. Yung inangkin na otoridad, ito yung ikaw mismo ang nagsasabing, eksperto ako. Nakabase yan sa titulo mo, sa bio mo. Sa kabilang banda naman, yung pinaghirapang otoridad, dito ang sistema na ang kumikilala sa'yo. Hindi mo kailangang ipagsigawan, kusa lang siyang dumarating. Grabe tong kasabihan na to, no? Kapag pinaghirapan mo talaga ang otoridad mo, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Yung reputasyon mo, nauna na sa'yo. Ang sistema na ang nagpapakilala para sa'yo bago ka pa man magsalita. So, paano nga ba nauunawaan ng sistema ang halaga mo? Paano ka ba nila nakikita? Titignan natin kung paano ka sinusuri ng mga platforms tulad ng search engines at paano nila dahan-dahan binubuo ang reputasyon mo. Paano ka ba nakikita ng sistema? Ganito yan. Kinokolekta nila lahat ng impormasyon tungkol sa'yo. Mga search, articles, social media, tapos hinahanap nila kung anong ideya o tema ang laging nakakabit sa pangalan mo. Kung paulit-ulit yon ang nagiging batayan ng autoridad mo. At heto ang mahalagang punto. Hindi priority ng sistema kung tama ka ba o mali. Ang priority nila ay kung consistent ka ba. Magkakaugnay ba yung kwento mo sa lahat ng platform sa paglipas ng panahon? Kung oo, doon na nagsisimulang mabuo ang tiwala at ang otoridad mo. At ang resulta ng lahat ng yan? Nagkakaroon ng mapa ang sistema tungkol sa'yo. Sunusundan nito ang buong paglalakbay mo, mula sa pagkakaroon lang ng pinaghirapang autoridad, patungo sa pagkakaroon ng sistematikong impluensya, hanggang sa marating mo yung autoridad na may epekto. So, ano ang pakiramdam kapag andyan ka na sa posisyon na yan? Hindi ka na nakikipag-away sa maliliit na detalye. Ikaw na yung nagsasabi kung ano ang mahalaga sa buong usapan.
Sa madaling salita, ikaw yung nagbibigay ng direksyon sa gitna ng lahat ng ingay. Okay, punta na tayo sa huling bahagi. Tingnan natin kung paano ang lahat ng ito ay humahantong sa isang tahimik pero hindi mapipigilang katapusan. Ito yung tinatawag na inevitability lock. Ito yung eksaktong sandali kung saan naka-lock ng posisyon mo. Dumadating sa punto na mas malaki ang panganib para sa isang kumpanya na hindi ka isali kesa sa isali ka. Naging default ka na. Wala na silang choice. Kaya ang pinakamahalagang aral dito ay ito. Ang landas na ito ay hindi isang mabilisang karera para sa atensyon. Hindi ito paramihan ng likes. Isa itong marathon. Isang mabagal at matiyagang pagbuo ng sarili mong bigat o impluensya na parang grabidad na humihila sa iba palapit sa iyo. At ito ang perpektong buod ng lahat. Hindi mo pinipilit ang grabidad, kusa kang nahuhulog dito. Kapag nabuo mo na ang iyong halaga, ang mga oportunidad at ang tagumpay, kusa ng darating. Tandaan, ang tunay na impluensya ay hindi nakukuha sa pilit, kundi sa pagiging tunay na mahalaga.